Hello YouTubers, this is Danica Regulars on Basic Farmers Batting, and this is my first time to do a video, and um, the reason why I do this or I did this because I want to share my small problem, I guess. And I'm going to tell you the story of mine and my family that went through this year. So yung ate ko ay nakapag-grad din naman siya ng college. So yung course niya ay business at major in marketing. At sa katunayan, isa din akong business at major in marketing. Sinundan ko yung tapak ng ate ko. And then, maliban dyan, yung ate ko din, yung nasa ibang bansa, siya din yung nagsusuporta sa amin, ng magkakapatid. And then, siya yung nagpapaaral sa amin. Pati kila mama, sila yung nagsusuporta sa pang-araw-araw nila dun. And last year, hindi last year, this year lang na nalaman namin na juntis yung juntis juntis yung kapatid ko, 18 years old, and then nalaman namin yung September. Nasa 5 months na ata yung tiyan niya or 4. Nalaman namin na juntis siya. And then yung una na nakaalam si mama, tapos hindi agad sinabi sa amin ni mama, pati din kay papa. So, nung nalaman ko, as in, super na-disappoint ako, umiyak ako. Pero hindi pa pala natapos dyan. Kasi nga, yung ate ko din na nakapag-grad ng college, siya, Liceo de Masbate, Juntis din siya. 4 months din. So, halos sabay lang sila. So, ngayon, yung hirap na dinadanas namin yung nawalan kasi sila mama nagtiwala sa akin at yung ate ko. Sa ngayon, ayaw na ng ate ko mag-suporta sa akin dahil iniisip nila na baka matulad din ako sa dalawa kong kapatid. Ito yun yung struggle na kinakaharap kasi nga I have boyfriend too. So nakiusap yung ate ko na huwag mo na boyfriend. And then hindi ko siya nagampanan na hindi mag-boyfriend. Pero alam ko din naman sa sarili ko gusto ko talagang magtapos. Kaya lang yung ate ko talaga parang nadala na siya kasi dalawa yun, halos magkasunod lang. So, December 19, ito lang nag-December, yung nanganak yung kapatid ko, yung bunso sa babae, and then yung ate ko naman this January 17, siya mga anak. January 17, siya mga anak. Ito lang. This month. Kaya, ngayon, nahihirapan ako kung ano yung gagawin ko kasi nga, wala nang tiwala sa akin si ate. And then, si mama naman, medyo naka-recover na, naka-move on na. Pero at some point, andyan pa rin yung takot or yung nawawalan sila ng tiwala sa akin na. And then yung negative thinking na baka nga matulad din ako sa kanila. So, ayun. Iniisip ko na buhay din naman nila yun, kagustuhan nila yun, decision nila yun, di ba? And ako, may boyfriend na ako, pero hindi naman ibig sabihin na
gagaya ako sa kanila kasi alam ko na nga yung hirap ng buhay, and hindi hindi diyan matatapos yung porket nagjowa ko, porket nagkaroon ako ng jowa, that doesn't mean na isusuko ko na yung pangarap ko. Kasi syempre, I have my own dream and I have my decisions. So, nasa akin din naman kung ano yung pipiliin ko na daan na tatahakin ko. Pero sure ako. Gusto kong makapagtapos and gusto ko makasuporta din kila mama sa mga kapatid ko, and then gusto ko makatulong dun sa barangay namin, lalo na yung mga bata doon, mga kabataan doon, kasi nga doon sa aming lugar, probinsya ng Masbate, karamihan doon, iilan lang doon yung naka-graduate ng college. Siguro sa mga nakatira doon, lahat-lahat, mayroong lang 4, at kasama dyan yung kuya ko, and then yung ate ko din kasama na din, kasi maagang nag-asawa ang mga tao doon. And then isa din yan sa pangarap ko na once na nakapagtapos ako, and then nag-level up tayo sa buhay, matupad yung mga goals. So gusto ko tulungan yung mga kabataan, gusto ko mag-suporta sa pag-aaral or kahit mga sa school supplies, di ba? Isa yan sa mga pangarap ko na gusto kong matupad. Kaya gusto ko na makapagtapos. Kaya lang sa ngayon nahihirapan ako kasi hindi ko alam kung paano ko i-approach yung ate ko, kung paano ko magmamakaawa na tulungan niya ako, kasi hindi ko din naman kaya eh. At ayoko rin naman ang masak kila mama kasi yung mga estudyante dun sa amin, mga kapatid ko na kailangan niyan suportahan din. Hindi talaga kaya. Kaya nga super blessed ako sa ate ko na andyan para magsuporta sa amin ng magkakapatid, sa aming pamilya. Kaya lang ngayon, as in, mahirap siya. Hindi ko nga alam, baka siguro huminto ako. Kasi nga, parang nakikita ko na iba siya sa ngayon compare sa dati na mabilis siyang magpatawad once na may nagagawa kaming mali. Ngayon, alam ko na parang tumitigas na siya. Siguro dahil sa mga sa nangyari sa dalawang kapatid namin na na-disappoint siya. Yung ate ko, sayang nga naman kasi nga 1 year lang din yung nakalipas nung nag-graduate siya, and then may asawa na siya ngayon, so wala pa siya gaanong pulunar, hindi pa din siya nakatulong ng maigi kala mama. Noon kasi nung 4th year college siya, sabi niya sa akin, siya muna yung, after niya mag-grad, siya yung susuporta na sa akin, siya na yung magpapaaral sa akin. Pero nga, ito yung nangyari, nagkaroon siya ng nag-asawa na siya agad. Kaya, hindi niya nagawa yung sinabi niya sa akin, yung pangako niya sa akin na siya na yung magpapaaral sa akin. So, hindi yun natupad. Hindi ko din naman masisisi, although nakaka-disappoint siya, pero hindi ko din naman masisi kasi nga, baka yan talaga yung tadhana para sa kanila. Pero I'm not totally believing in destiny kasi alam ko, hindi yan sa panahon eh. Kagustuhan mo yan. So, kailangan mo panindigan kasi yan yung desisyon na pinili mo. Kagustuhan mo na mag-asawa ng maaga. Kaya, papanindigan mo siya. At yung maging ina ka, lalong-lalo na dun sa kapatid ko na 18 years old, ang aga niya nabuntis. At ngayon may anak na siya. Alam ko yung hirap kasi yan yung pinakamalaking responsibility at hindi yan pwedeng takasan, di ba? Kaya nga ako nahihirapan eh. Alam kong hindi biro mag-alaga ng bata. Alam kong hindi biro maging ina, lalo na sa panahon ngayon.
Kaya lang nangyari yun eh. Isa din yun sa pinili nila. So, ibig sabihin kagustuhan din nila yun. And ako, wala pa din naman yan sa isip ko. And ayoko naman talaga na mangyari yan na hindi pa settle yung lahat. Gusto ko, natupad ko muna yung mission ko sa family ko and then sa relatives ko na gusto ko rin tulungan. And yun nga, paano ko siya magagawa? Natatakot ako na baka huminto ako, baka matigil ako sa pag-aaral ko kasi hindi naman nila mama kaya suportahan na kasi 11 kami magkakapatid. So, ang hirap. Kaya sana magbago yung isip niya. Yun lang. Thank you.